salapi, establishmento, bangko, paaralan, mga daan, negosyo, pantalan, paliparan at marami pang iba. Kapag pinagsama-sama ang halaga ng mga ito, makukuha ang kabuuang assets o ari-arian ng isang lugar na basihan kung gaano sila kayaman. Sa dinami-rami ng mga syudad, munisipalidad at probinsya sa bansa, alam mo ba kung alin sa mga ito ang may tuturing na pinakamayayaman? Alamin sa 2022 COA's Annual Financial Report. Sa ikalimang pwesto ang lungsod ng Taguig. Meron silang 40.840 billion pisong assets. Ang Bonifacio Global City ay isa sa mga kilalang pasyalan at sentro ng komersyo ng lungsod. Ikaapat ang lungsod ng Pasig. Maraming hindi nakakaalam na ito ay dating bahagi ng probinsya ng Rizal bago buuin ang Metro Manila. Pangunahing dahilan ng paglago ng kanilang komersyo ay ang Ortigas Center at kasalukuyang may asset na 52.152 bilyong piso. Ikatlo ang capital city ng bansa, ang lungsod ng Maynila. Meron itong 77.506 bilyong pisong assets. Ang lungsod na ito ay kilala sa chemical at textile production, food processing, publishing, printing at tourism. Ikalawa sa listahan ang lungsod ng Makati na may kabuuang assets na 239.478 billion piso. Ito ang financial center at well-known shopping hub ng bansa. At ang nangunguna sa listahan ang lungsod ng Quezon. May kabuuan itong assets na 443.406 billion piso. Napanatili ng lungsod ang kanyang pwesto sa tatlong makakasunod na taon. Paano nila nagagawa ito? Ang Quezon City ay tahanan ng marami at iba't ibang negosyo, kabilang ang banking, finance, retailing, transportation, real estate at tourism. Nandito rin ang entertainment, new at traditional media, advertising, communication at legal service, kasama rin ang accountancy, healthcare, insurance, fashion, arts at theater. Sa halos hindi mabilang na mga negosyo nito, hindi nakapagtataka na sila ang palaging numero 1. Bukas, alamin naman natin ang 5 pinakamayayamang munisipalidad sa bansa. Patuloy na sundan ng aming social media sites para palaging updated at laging connected.